Ciao from Italy! Pangarap mo ba na magpunta sa Italia? To taste the original cappuccino and brioche? Pizza, lasagna? O kaya naman ay makita ang St. Peter's Basilica sa Rome, Duomo ng Milan, or ang Venice? O kaya naman ay mag-work at mamuhay sa Italia? Before I dive into those questions, let me introduce myself. I'm Kay, and welcome to Kay All About Italy. Follow me as we uncover the nitty-gritty of life in Italy, the places you'll fall in love with, the food that steals your heart, the culture and traditions that make this country unforgettable, and yes, the essential documents and processes every migrant needs to navigate with confidence. Well, here are some ways to enter to Italy. You can visit those places and experience the culture of Italians as a tourist. Apply ka ng Tourist Schengen Visa. Once approved, you can stay up to 90 days. Remember, searching for a job or working is not allowed. Tourist meaning galur lang ang peg. At pag tourist, dapat may soldi o pera kang handa. Pangalawa ay ang petition o ricongiungimento familiare. Kung married ka at ang asawa mo ay nandito na at regular na siya, pwede kanyang i-petition o mag-file ng application for ricongiungimento familiare. Ang mga anak na minor o bago mag-18 ay lalong pwede na maipetition. Pwede ding ipetition ang magulang na mahigit 65 na taon kung ala ng mag-aaruga sa Pinas. Ang prosesong ito ay 100% na maa-approve kung may bahay na sapat ang laki para sa mga kukunin at sweldo na pasok sa banga. Pangatlo naman ay study visa. Kung gusto mong mag-aral sa Italy, university, master's o vocational training, pwede kang kumuha ng study visa. Ang maganda dito, pwede kang magtrabaho ng limited hours at pwede mo itong i-convert to work visa kapag may job offer ka. Pang-apat ay Elective residence at digital nomad. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang visa na hindi masyadong kilala. Ito ay hindi pangmasa dahil kailangan ng malaking pera o mataas na income. Elective residence visa, para ito sa mga taong may passive income tulad ng pensyon, investments o rental income at hindi pwedeng magtrabaho sa Italy. Kailangan mong patunayan na kaya mong mabuhay dito nang hindi umaasa sa trabaho. Digital Nomad Visa. Para naman ito sa remote workers na may mataas na income at kontrata sa labas ng Italy. Pwede kang magtrabaho online pero kailangan mong patunayan na stable at malaki ang kinikita mo. And last but not the least ay ang pinaka-controversial na direct hiring o Decreto Flussi. Isang paraan upang makapunta dito at makapagtrabaho ng legal. Kailangan lang ng matinding dasal para makapasok sa kwota. May seasonal para sa agricultural sector, may pang-household helper at caregiver, at mga skilled workers. But wait! Maraming scammer na nagsusulputan kaya maging mapagsuri. Take note, walang sinomang agency sa Pinas na may job order na galing dito. So far. Pinaka-importante na magkaroon ng employer dito sa Italy na pwedeng mag-apply para sa iyong nulla osta o work clearance. Kung gusto mong malaman ang mga tamang paraan at makaiwas sa mga scammer, comment down below DF at gagawa tayo ng follow-up video. Kung gusto mo pa ng foolproof guides tungkol sa Italy, work visa, study visa, family reunification o kahit anong legal pathway, i-follow mo ako at i-like ang video na to. Mag-comment ka rin kung may tanong ka o kung gusto mo ng next topic.
Tulong-tulong tayo para mas maraming Pilipino ang makapasok sa Italy ng legal, safe at proud.